Alam mo ba na may mga bayani rin ang mga Ilocano kasing gagaling nina Superman, Batman at Shahir? Sa bayan ng Nalbuan ay may nakatirang mag-asawa, sina Don Juan at Namongan. Biniyayaan ng kanilang pagsasama kaya nabuntis si Namongan. Bilang paghahanda sa nalalapit na panganganak ni Namongan, ipinasya ni Don Juan na gumawa ng papag. Sumakay siya sa hangin upang manguha ng kawayan. Pagdating niya sa kawayanan, inutusan niya ang kidlat na pumutol ng kawayan. At dahil mabigat ang kawayan, pinalakad na lamang niya ang mga ito papauwi sa kanila. Pagdating niya sa kanila, agad niyang ginawa ang papag. At nang ito'y matapos, agad din siyang umalis upang makipaglaban sa mga igorot. Samantala, habang wala si Don Juan, ay nakaramdam na ng pananakit ng tiyan si Namongan. Tinawag niya ang pinakamagaling na hilot sa kanilang lugar. Ngunit walang nakapagpaanak sa kanya. Hirap na hirap si Namongan ng mga oras na iyon. Sa kalagitnaan ng kanyang paghihirap ay may isang matandang hilot na dumating. At ito ay si Lakay Gibuan, na siyang tumulong at nakapagpaanak kay Namongan. Isang malaking kababalaghan ang pagsilang ni Lamang. Nang ipinanganak siya, ay marunong na siyang magsalita. Kaya siya na ang namili na kanyang pangalan. Lamang ang napili niya, at si Lakay Gibuan ang gusto niyang maging nuno. At nang siyam na buwan na si Lamang, ay nagpaalam ito sa kanyang ina upang hanapin ang kanyang ama. Habang naglalakbay, bigla siyang naging isang binata. Marami siyang nakalaban sa kanyang paglalakbay, at isa dito si Sumarang. Sino itong estrangherang naglalakbay sa aking teritoryo? Ako'y isang mandirigma lamang. Ako'y nandirito upang hanapin ang aking ama at hindi sinasadyang nagawi dito sa iyong teritoryo. At sino ka ba sa akala mo at kung makapagsalita ka ay wala mong modo? Hindi mo ba ako kilala? Ako si Sumarang. At biglang sumugod si Sumarang. Si Sumarang ay isang nilalang na ang mga mata ay sinlalaki ng mga plato. Sa kanilang paglalaban, ihinagi siya ni Lamang sa ikatlong bundok. Ganun kalakas si Lamang. Kaya, unti-unti siyang naging sikat. Subalit, nang sapitin niya ang lupain ng mga igorot, ay hindi na niya inabutang buhay ang kanyang ama. Hinugutan na ito ng ulo ng mga igorot. Nagalit si Lamang. Sumigaw siya ng ugod ng lakas at hinamon ng laban ang mga igorot. 3 araw at gabi silang naglaban, kaya maraming napatay na igorot si Lamang. Pagkaraan ay pinasya niyang umuwi sa kanilang bayan. Pagkarating niya doon, ay agad siyang naligo sa ilog. At pagkatapos, ay isinuot niya ang pinakamagandang damit, sapagkat aakyat siya ng ligaw kay Ines Canoyan. Si Ines ang pinakamaganda sa bayan ng Kalanutian. Sa kanyang panliligaw, isinama niya ang kanyang alagang aso at tandang na parehong nagsasalita. Maraming nanliligaw kay Ines, kaya isip ni Lamang na kailangang matawag ang kanyang atensyon. Ano ang ginawa niya? Pinatahol niya ang aso at nagiba ang batalan. Nagkagulo ang mga tao. Pinatilaok niya ang tandang at muling nabuo ang batalan. Nagulat na naman ang mga tao. At doon na napansin ni Ines si Lamang. O Ines, aking sinisinta, sana'y bigyang pansin ang puso kong uhaw sa iyong ganda. Ginoo,
Ako'y iyong napamangha. Puso ko'y bigla mong nabihag. Kaya, nanligaw si Lamang kay Ines. At nagustuhan naman ito. Itinakda ang kasal ng dalawa sa bayan. Ngunit, sa bayang iyon ay may kaugalian bago ikasal ang mga nobyo. Kailangang sumisid ng lalaki sa karagatan ng maraming pating. Sumunod naman si Lamang sa kaugalian. Tumalon siya sa dagat at kinain ng mga pating. Umiyak ng umiyak si Ines. Dahil sa paiiyak ni Ines, naawa ang isang maninisid. Kaya, sumisid ito sa dagat at kinuha ang kalansay ni Lamang. Nang makuha ang mga kalansay, tumahol ang aso at tumilaok ang sandang. Muling nabuhay si Lamang. Oh, mahal ko, ako'y lubos na nag-alala nung ika'y mawala. Hindi ko mawari kung anong aking gagawin kung ako'y tuluyan ng lisanin. Sumagot naman si Lamang. Aking Ines, huwag kang mag-alala. Pagkat ang iwan ka, ay di ko magagawa. At nagsama sila ng masaya habang buhay.